Yo, what up mga tol? Bali sa video na to, ika-car tour ko kayo, papasyal ko kayo dun sa mga food cart namin kasi yung mga food cart namin ngayon ay majority talaga bakante. Day off yung mga vendor, isa lang yung tumakbo. So ika-car tour ko kayo mamaya dun sa garahe sa kabila, papakita ko sa inyo at papalam ko na rin yung sukat para may reference kayo sa mga gusto magpagawa. Pupunta naman tayo dun sa mismong paradahan ng food cart natin. Dito lang yun sa kabila. So sa kabilang bahay, kina-airmat ko, kina-airpat. Dito naman yung sa amin. Tapos yung pinagigitnaan yung grahe. Yung grahe na ng food cart. Mga tol, nandito tayo ngayon sa grahe natin. Ito yung grahe natin. Nandito tayo ngayon sa grahe natin kung saan nakaparada yung mga food cart natin. At dito nakaparada yung mga food cart natin. At nabanggit ko nga kanina na isa lang sa mga food cart natin ang tumakbo. Tara, samahan nyo ako. Pakita ko sa inyo yung sukat ng mga food cart. Turuan ko na rin kayo ng mga konting discarte kung ano yung mga kailangan nyo. Tara. At syempre naisip natin na imbis na bumili nga naman tayo kagad ng kotse, bakit hindi na lang natin hati-hatiin o ibili ng mga motor tapos palsakan natin ang sidecar. Imbis na ginamit natin to para sa ating liabilities, so ginamit muna natin itong assets. So tara mga tol, samahan nyo ako. Okay tol, may dala tayo ditong Metro. Ito ay para dun sa mga nagtatanong kung ano bang sukat ang dapat nilang ipasukat kapag sila ng paggawa. So nandito si Port, yung pinakahuli dito sa ating mga nakaparadang cart. So si Port, nabanggit ko na sa previous vlog ko. Kaya Port kasi pang-apat to sa nadika natin. So ito ay pinagawa ko ng, kung di ako nagkakamali mga tol, ay 35,000 ko ito pinagawa. So natawaran ko ito, pumalo lang ito ng 30 kasi dalawa to, si Port tsaka si Third magkasabay. So nakatawad tayo kay Bossing doon sa pinagpagawa natin. So shoutout kay Boss, kung natatandaan mo pa mukhang to. Maraming salamat, hanggang ngayon buhay pa rin ang cart. All good. So mabalik tayo mga Bossing. Kung magpapagawa kayo ng food cart, I suggest na mas maganda talaga na yung pinakalamesa, kung wala kayong budget na, kung wala kayong budget pa sa stainless, okay lang. Pero para sa akin, ang gawin yung lamesa or itong mismong patungan na to ay yung pagkakainan o mismong pagsaserve ng siomai ay dapat stainless. So ang stainless kasi hindi ito masyadong dinidikitan ng mga germs o ng mga bacteria, madali silang maka-alis dito. So ito mga Bossing, mga tol, sukatan natin yung height. So ako yata mga tol ay, hindi ako nagkaamali, ay 5'5" ako or 5'6", parang ganun. Sukatan natin mga tol itong taas ng cart na to. Yung feet, kung susukatin nyo sa feet, nasa 5'9" to. So andito yung 5 feet. So andito yung yan, yung 5'9". Labis lang na konti. So ito yung, hindi ko naman masabing standard, kumbaga siguro ay doon sa pinagpagawan ko ng cart na to. Siguro syempre marami din naman silang project na nagawa. Kumbaga siguro ito na yung standard na sukat ng taas ng food cart na ginagawa talaga nila. Mga tol, napakita ko na sa inyo yung height o reference nung taas ng food cart natin. So pakita ko naman sa inyo yung lapad. Doon muna tayo sa lapad ng bubong mga tol. Lapit mo dito sa amin. Ito. Okay. So bali mga tol, 63 inches, so 5'3". 63 inches, 5'3" yung lapad ng bubong. Mga tol, hindi magkasing lapad yung ano natin yung bubong natin dito sa lamesa. So para sa akin mga boss, mga tol, yung food cart na to, base sa mga nakikita kong yari, mas pinapalapad nila o pinapahaba nila yung lamesa compare dito sa bubong. So may reference na kayo sa bubong, sa lamesa. Tapos dito naman mga tol, kung makikita nyo tol, ito yung mga lagay ng condiments natin. Kung magpapagawa kayo ng mga food cart na ganito mga tol, kailangan nyo muna talagang bumili ng mga ganito tol, mga lagay ng toyo, kasi susukatin yun dito. Mga lagay ng bawang, lagay ng chili oil, chili garlic oil, lagay ng toothpick, ito naman mga tol, lagay ng tissue, lagay ng kalamansi, lagay ng tissue. So ito mga tol, okay lang dito yan. So nandito may kunting tayo mga tol. Tapos ito, yung purpose naman nito mga tol, pinaka-stopper niya to. Tapos sukat yan dyan. Itong yari ng food cart na to, may pinaka-bakod siya. Ito kung makikita niya. So yung pinaka-bakod niya, pinalagyan natin ng ganito kasi nga itong purpose nito
Para halimbawa may ilalagay kang mga ganito o mga kalamansi o kahit anong pwede mong ipatong dito o siomay man, hindi agad-agad siya mahuhulog. Diba? Hindi agad-agad mahuhulog yan. Kumbaga may pinakabakod, may pinakaharang siya. Kasi yung palamigan mga tol, bilhin na rin tayo ng palamigan para bago gawin o kapag ginagawa na, sukat yung palamigan niya o nakapix na sa food curtain niya. So mga tol, dito naman tayo sa steamer. Ang madalas katanungan ng karamihan. So ano daw ba yung sukat nito mga tol? So yung ginagamit ko sa pagtitinda ko before dun kay Rose ay ano lang yung mga tol, 16 inches. So mas maliit siya kumpara dito, pero mas malalim siya kumpara naman sa lalim nito. So yung bilog nito mga tol, yung pinakalapad nito ay hindi ako nagkakamali, 18 inches. So yung mga tol, dapat mo 18 inches. Yan, 18 inches mga tol. May nabibili si Shopee ng 18 inches ng ganito. Pero ang si Shopee ay standard lamang yung taas. Kumbaga mababaw siya. Pero nasa sa inyo mga tol, kung hindi naman kayo maraming magkamada ng siomay mga tol, eh okay lang naman siguro na ganun yung bilhin nyo. Pero para sa akin kasi mga tol, yung mga vendor namin dito, minimum of 8 to 10 packs yung kinakamada nila pag aalis sila sa grahe. Tapos magdadala na lang sila ng extra mga 2 hanggang 5. So parang ito mga tol, pinasadya ko talaga sa maggagawa. Ito namang taas ng mga tol, para sa reference ninyo, ay nasa 5 inches na mga tol. Yan, kita nyo. So 5 inches mga tol yung taas niyan. Para all good. Dito naman tol, sa part na to, yung lapad niya, sukatin natin para may pakita nyo rin doon sa papagawa ninyo. Okay? Tingnan mo, may ilipat ko doon. Tutok mo lang dito. Yeah. So, nasa ano tayo dito mga tol? 55 inches. So mga tol, nakita nyo na yung lapad, no? Yung haba ng food cart natin. So dito naman tayo sa bandang likuran, kung saan makikita nyo na meron tayong pintuan dito. So gano'n nga ba kalapad to o gano'n kataas? So bali ito mga tol, papakita ko na sa inyo. So nasa 2 feet to mga tol. Yan, 2 feet yung mga tol. Tol, pwede nyo i-save ng video na to o i-screenshot niyo para may reference kayo kapag nagpagawa kayo ng cart. So makikita nyo nga pala dito mga tol na yung food cart natin, putol yung sticker, tapos may mga konti-konting mga pinag-weldingan. So mga tol, pasensya na nga pala kasi medyo maulan itong mga nagdaang araw, kaya hindi pa nalilinis tong food cart na to. Kaya hindi natin alam kung kailan malilinis to. Siguro sana pagpasok ng mga vendor, malinis nila to. Tapos ito mga tol, nakita nyo, ni-repair kasi ito tol na bulok na. Pero stainless talaga yung mismo tol. Kaso yung pinaka-brace nito tol, nakita nyo yung mga flat bar na yan, bulok na. So bali yun tol, nakita nyo na kung gaano kalapad. So ito naman yung taas niya tol, 23 inches tol. Halos kaparehas lang din yung lapad, nasa 2 feet din. So pakita ko naman sa inyo yung compartment o hitsura ng likod mga tol. So naglalagay lang kami dito tol ng kawad para hindi to gumalaw. O nagalaw-galaw pa rin naman para lang hindi siya magbukas. So mga tol, ito yung hitsura ng loob niya. Pasensya na kayo mga tol, ako medyo madumi. Ito yung pinaka-compartment niya sa likod niyan. Pwede kayo maglagay dito ng mga cooler, ng mga toyo ninyo, mga baon yung toyo. Siomay, pwede dito rin. So kalimitang nilalagay dito mga tol, yung baon nilang tubig, pampalamig nila, at para dun sa steamer nila. Yung kalimitang nilalagay nila dito. Kalahati lang yung pintuan natin dito. Yan, kita nyo. Kasi tol ito, itong katapat ito tol, ay ano tawag dito, kalan na, o yung burner, lutuan na. So tara mga tol dito sa part na malapit sa motor. Nakalimutan pala ako tol, pakita ko naman sa inyo itong kung kanina yung lapad dito sa pinaka side. Dito naman tayo sa pinaka likod ng cart. Kuha natin yung bubong, 5 feet tol, pinakalapad dito ang bubong. Tapos yung haba naman kanina nasukatan natin. So ito naman mga tol, yung lapad dito nasa 5 feet. So same lang din naman to nung harap, syempre hindi naman yung pwede magkaibang sukat. Sa part na to tol, ito yung pinakakalan niya. Dito nakalagay yung kalan niya, lutuan. So dito ako pinalagay kasi kapag dito sa bandang harapan, malapit sa tangke yung apoy kapag dito. Kaya dito na lang sa banda rito, for safety na rin ng ating mga vendors, tsaka safety na rin ng ating mga customer. Tapos ito tol, solid na bakal yung pinagamit natin dito. Solid to tol, solid na bakal, matibay. Tapos, pero suggest ko sa inyo, kung meron kayong mga nakikitang bangko lang o yung kung nakikita niyo yung align o yung pagkakayapos ng mga motor,
doon sa sidecar, mas mainam na gano'n ang ipagawa ninyo. Hindi yung nandito lang siya sa side na to, mas maganda yung meron dito, meron din dito sa kabila para magkayapusan sila. So tara, dito tayo sa bandang unahan. So ito tol, ito yung motor natin. TMX 125. Yung pinakabit natin dito ng motor, napakatipid sa gasolina nito mga tol. At the same time, napakaganda ng performance at napakatibay din. Dahil ito tol, nasa 5 years na itong mga motor na to. Hanggang ngayon, mukhang sariwa pa din talaga. Alaga lang talaga sa punas. Alaga sa linis at alaga sa maintenance. So mga tol, nasa sa inyo kung ipagagawa ninyong nasa sa inyo mga tol kung brand nyo or segunda mano yung papakabit ninyo. Nasa sa inyo rin kung hulugan or cash. Pero mga tol, gawan ko ng video yan kung saan tayo mas kikita ng mas maganda. So yun lang mga tol, dito sa bandang taas naman, may compartment din tayo dito sa taas. Yan. Napakahaba niya mga tol, napakaluwag. Pwede tayo mag-stock dito, pwede tayo maglagay ng mga palamig natin dito. Ayan, mga baso, tray, cam tray, yan, yung mga tray natin na pang show, may plastic labo, yan. Pwede natin ilagay dito mga tol. So, suggest ko lang din kapag tayo ay magpapagawa ng ganito ay lalagyan natin ng stopper dito mga tol. Ito kasi pinaka-stopper niya na para kung maglagay man tayo halimbawa dito ng mga kalamansi natin o kung halimbawa pwede tayo magbugong ng pagkain, hindi agad mahuhulog dito mga tol. May stopper kasi siya. Tapos ito mga tol, pinakabitan lang natin ng ilaw dito. Yan. Nandito yung switch mga tol ng ilaw natin. Ayan. So ganyan yung itsura niya pag may ilaw. So connected lang yung mga tol dito sa mismong battery ng ating motor. So, nandito lang, nakakabit lang dito mga tol. So I suggest mas maganda siguro kung makapag-provide kayo ng sariling battery ng ilaw para hindi rin agad nalolob. Pero para sa akin goods naman kahit nandito. Bilhin na lang kayo ng battery ninyo para bilhin na lang kayo ng charger ninyo para sa ganitong battery. Okay? Last part tayo mga tol, nila sa bandang harapan. Pakita ko sa inyo yung itsura. Bago lahat, atas muna natin. So naman yung harapan ng food cart. Yan. Kung makikita nyo, fresh pa yung mga bakal yan kasi last year ko lang yata na prepare to kasi kinain na nga ng kalawang. Pero ngayon, fresh pa rin yan. May pinagtuklapan lang talaga ng pintura kaya ganyan yung itsura. So tol, yan, pwede kang maglagay dito ng cooler din ng tubigan, lagay ng tubig. Tapos ito tol, ito yung itsura ng ating itsura ng ating gasol. Yan. May pinaka nakayapos lang dito para pinaka-stopper din, hindi siya gumalaw, hindi siya matumba for safety. So nagpagawa lang tayo ng ganyan. Tapos ito nakakawad lang yan dito tol. Ganun lang kasimple tol. Ganun lang kasimple ang food cart natin. Ganun lang kasimple ang konsepto. Naman, isang diskarte rin na aking ibabahagi sa inyo. Kung makikita ninyo, may isang lagay lang tayo ng toothpick dito, isang lagay ng chili garlic at bango. Hindi na tayo nagdadagdag ng mga iba pang lagay na hindi natin ginagawang 2-3. Para sa akin kasi, based din sa experience, okay naman tayo sa ganito. Hindi tayo nagdadagdag as long as regular days naman yung pagtitindahan natin. So ibig sabihin ko, halimbawa lang na may mga liga, may mga opening, may mga pupuntahan tayong events, doon lang possible tayo magdagdag ng mga ganito. Kasi kapag ka regular days naman, okay na yung ganyan kasi rolling ka lang naman eh. Hindi ka naman masyadong, or hindi naman masyadong magsasabay-sabay yung customer. So, syempre para bawas hugasin na rin, hindi ka masyadong maraming hugasan. At the same time, tipid sa condiments. Kumbaga, syempre kapag dalawang ganito, dalawa agad yung makakonsumo mo, dalawa agad yung mabawasan. Tapos pag nakita ng customer na madami ka pa palang ganitong condiments or ganitong ingredients, mas lalo nilang dadagdagan. So yun naman mga tol, base lang naman yun sa experience ko. So nasa sa inyo pa rin tol kung ano yung discard nyo. Basta sa akin yung discard ko, yun lang yung binabahagi ko sa inyo. Okay na tayo tol dito sa cart tour natin kay Ford. So kung nagustuhan nyo yung nangyari dito, pwede nyo kopyahin, pwede nyo gayahin, pwede nyo gawing reference kung gusto nyo magpagawa ng food cart. Kung may karagdagang katanungan pa kayo kay Ford sa sukat, sa hitsura, pwede kayo mag-comment sa baba. Subukan natin sagutin yan. Dito ko muna tatapusin itong video na to. Sana may natutunan kayo sa akin. Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe at click nyo na rin yung notification bell para mapanood nyo pa yung mga susunod na video natin at mas matuto pa kayo sa food cart business.